Mensahe TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan para sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa existence of God o ang pagkakaroon ng tagapaglikha. Marahil, natanong natin sa ating mga sarili kung sino ang lumikha sa atin. O kaya kung bakit tayo nandito sa mundo na ito. At ano ang layunin ng ating pagkakalikha. Ang tanong na ito ay maaring sagutin sa pamamagitan ng dalawang approach. Ang pinakauna, approach of religion or religious approach. At yung pangalawa ay yung scientific approach. Merong dalawang sumagot sa katanungan na ito. Kami na naniniwala sa relihiyon, naniniwala kami na merong tagapaglikha at ang tagapaglikha ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng kanyang sinabi sa banal na Quran, qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Meron pa bang pagdadalawang isip patungkol sa Allah na siya ang lumikha ng langit at lupa? Kaya patungkol sa tanong na sino ang lumikha, kami ay naniniwala na walang ibang tagapaglikha maliban sa Allah Jalla wa Ala. Mga kapatid, ang existence of God ay napakahalaga bago natin masagot ang katanungan kung ano ba ang layunin ng buhay. Bakit ito ay napakahalaga? Dahil walang ibang makakasagot sa katanungan na ito, maliban lamang kung siya ay maniwala at kanyang tanggapin na ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat. Gaya, halimbawa, kung merong isang bagong bagay na naimbento ng isang tao, isang bagong gadget, ang may karapatan at karapat-dapat nating tanungin kung para saan ang bagay na ito ay syempre yung nag-imbento o kaya yung lumikha ng gadget na ito. Kasi kung magtatanong ka, kung ikaw ay magtatanong sa mga tao na walang kaalam-alam, first time lang nila nakita ang bagay na ito, ay hindi ka nila mabibigyan ng tamang kasagutan. Kung tatanungin mo, ang mga taong walang alam, yung mga kagaya mo na first time lang nakakita ng bagay na ito, ay hindi nila mabibigyan ng kasagutan ang tanong na ito. Kaya walang ibang may karapatan o kaya may karapat-dapat nating tanungin maliban sa lumikha ng bagay na ito. Si Allah ang lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa, at siya lang ang makakasagot patungkol sa tanong na ito. Kaya, dapat i-discuss natin ang existence of God bago natin masagot ang layunin ng buhay. Bakit? Para meron tayong gabay. May mga taong sinubukan nilang sagutin ang tanong na ito, ngunit sila ay naligaw. Bakit? Dahil sila ay mga hindi naniniwala. At ito yung second approach, yung scientific approach. Maraming mga relihiyosong tao, mga scientist na nire-reject nila ang pagkakaroon ng tagapaglikha. Kaya nung sinagot nila ang katanungan na ito, sila ay naligaw. Meron silang mga theory o kaya mga prinsipyo ng paniniwala na ginagamit nila upang patunayan na walang Diyos at walang tagapaglikha. Ang pinakauna dito ay itong mga materialist philosophers. Itong mga naniniwala na matter is the only absolute reality. Ano itong matter? Matter yung solid, liquid,
and gas. Pag ang isang bagay ay hindi solid, ang isang bagay ay hindi liquid at hindi gas, kanila itong nire-reject. Hindi sila naniniwala dito. So, for example, ang bagay na hindi nila nakikita, hindi nakikita ng kanilang mga mata, o kaya ay hindi nahahawakan ng kanilang mga kamay, ay hindi nila pinaniniwalaan. Dahil ito ay hindi solid, hindi liquid, at hindi gas, at cannot be perceived by the senses. Hindi mo pwedeng makita, o kaya maamoy, o kaya ay matikman mo, o kaya ay marinig mo, basta na-apply yung 5 senses na yun. Kasi naniniwala sila, matter is the only absolute reality. At kabilang pa sa paniniwala ng mga materialist philosophers na ito, kabilang sa kanilang paniniwala, ang pagsasabi, narinig natin, to see is to believe. Maliban na lamang kung nakita ko ang isang bagay, ay maniniwala ako na ang bagay na ito ay totoo at nag-i-exist. Kung hindi nila makita, ay hindi nila pinaniniwalaan. Sasagutin natin ang mga punto na ito at ipapaliwanag natin sa lahat ng mga nanonood ngayon kung paano natin sasagutin ang mga punto na ito. Una, to see is to believe, ito ay isang tamang filosofiya, tamang paniniwala na dapat mo makita ang isang bagay bago mo paniwalaan. Ngunit, hindi siya applicable sa lahat ng panahon. Hindi mo siya pwedeng i-apply sa lahat ng pagkakataon. Gaya halimbawa, kung ikaw ay nagbabalakang akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo at wala pang napabalita, mas mataas pa sa Mount Everest, at wala pang napabalita na nakaakyat dito. Kaya ikaw ay naghanda ng mga gamit at nagbalaka na akyatin ang bundok na ito. Nung dumating ka sa tuktok ng bundok, nagpahinga ka, syempre dahil pagod ka sa napaka-taas at napaka-hirap na paglalakbay. Nagpahinga ka at pagkatapos na ikaw ay magpahinga, natuwa ka dahil ikaw ang pinakaunang tao na nakaakyat sa bundok na yon. Wala pang napabalitang iba. Ngayon, habang ikaw ay naglalakad-lakad, ay nakakita ka ng, sabihin natin, isang bahay kubo, bahay na maliit. Actually, malaki yung bahay kubo. Sabihin natin, yung bakuran lamang, yung mga kahoy na minartilyo, o kaya talagang makita mo na naka-arrange at nakapako pa yung mga kahoy na yon, masasabi mo pa ba na sa iyong sarili na ikaw yung pinakaunang tao na nakaakyat doon? Of course, hindi mo pwedeng i-apply ang to see is to believe. Sabihin mo, hindi ako naniniwala na merong una na nakaakyat sa akin dahil hindi ko siya nakita. Kapatid, hindi pa ba sapat na nagkaroon ng bahay sa itaas nun? O kaya na nagkaroon ng arrangement ang mga kahoy, yung bakuran na yon, na nakapako ng maayos para maniwala ka na meron ng taong mas nauna sa iyo doon? Sasabihin mo pa ba, to see is to believe? Of course, hindi applicable ang to see is to believe sa pagkakataon na ito. Bakit? Dahil merong kasabihan na the existence of a clock proves the existence of a clockmaker. Ang pagkakaroon ng relo ay nagpapatunay lamang na merong tagapaglikha ng relo. At ang pagkakaroon ng bahay kubo, ang pagkakaroon ng bakuran ay nagpapatunay lamang na merong tagapaglikha ng bahay at ng bakuran. Kaya, hindi natin pwedeng i-apply ang prinsipyo na to see is to believe dahil ito ay mahuhulog sa fallacy. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan pagkatapos ng ilang paalala. Mensahe Muli tayong nagbabalik sa ating talakayan
nasagot natin kanina, na naipaliwanag natin kanina na ang to see is to believe, ito ay isang tamang prinsipyo, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay applicable. Ngayon, sa mga hindi naniniwala na merong Diyos dahil lang hindi nila ito nakita, hindi nila natikman, hindi nila naamoy, o kaya nahawakan ng kanilang mga kamay, o kaya narinig ng kanilang mga tenga, kaya nire-reject nila ang pagkakaroon ng Diyos, ay merong magandang tugon para sa kanila. Yung mga nagsasabi na hindi nila nakita, kaya hindi sila naniniwala sa isang bagay, kung tanungin natin sila kung nakita mo na ba ang utak mo, syempre ang sagot nila, hindi. Wala pang taong nakakakita ng kanyang utak. Pag sila ay tanungin mo kung nakita mo na ba o kaya naamoy mo na ba ang iyong utak, sasabihin nila na hindi pa. Kung tatanungin mo sila, natikman mo na ba ang iyong utak? Ganun din yung sagot nila, hindi pa. Kung tatanungin mo sila, nahawakan mo na ba ang utak mo? Ang kanilang isasagot ay hindi pa. At kung tatanungin mo sila kung napakinggan mo na ba ang utak mo, ang kanilang isasagot ay hindi pa. Kung hindi sila naniniwala ayon sa kanilang standard na ang isang bagay ay in existence, dahil hindi nila na-apply ang 5 senses, mahuhulog na hindi sila naniniwala na sila ay mga may utak o kaya meron silang utak dahil hindi nila na-apply sa kanilang utak ang 5 senses. Wala pang taong nakakita ng kanilang utak, wala pang taong nakarinig ng kanilang utak, wala pang taong naamoy nila ang kanilang utak o kaya natikman nila o kaya nahawakan nila. In short, ang mga tao na ito, ayon sa kanilang paniniwala, ay mga walang utak. Mga kapatid, hindi natin sinasabi na ang mga tao na ito ay iniinsulto natin na wala silang utak, magkakaroon sila kung sila ay naniniwala na merong tagapaglikha. Bakit? Dahil both religion and science ay nagpapatunay nito. At inshallah ating tatalakayin sa ating mga darating na tema ang paksa na ito. Patungkol naman sa ibang paniniwala gaya ng mga evolutionist scientist na naniniwala sila na merong theory of evolution by means of natural selection. Kaya nire-reject nila na merong Diyos dahil sa theory na ito na ang tao daw ay galing sa unggoy, nature creates itself. So, patungkol sa mga tao na ito, ang mga tao na ito ay walang tunay na basihan. Ang theory ni Darwin ay isang mahinang teorya at hindi napatunayan ng siyensya. Even fossil records, even the science of paleontology, yung nag-aaral patungkol sa fossils ng mga hayop, ito ay nagpapatunay na ang theory of evolution ay isang palpak na teorya. Maging ang science of microbiology, maging ang science ng science of biology ay nagpapatunay na ang theory of evolution ni Charles Darwin ay hindi na siya scientific. Bakit? Maraming mga patunay, maraming mga experiments na nag-invalidate sa theory na ito. Kaya nga ang theory na ito ay nananatiling theory hanggang ngayon at hindi na ipasabilang law sa siyensya. Bakit? Dahil napakahina nito. For example, kung totoo nga na ang mga tao ay galing sa unggoy at naging tao, dapat merong missing link na tinatawag. Yung missing link, yung link na ang tao ay mayroong half tao at half unggoy. Pero wala. Gumawa sila ng mga ebidensya, gumawa sila ng mga patunay, ngunit ito ay mga fabricated. Gaya for example ng Piltdown Man na pinagsamang bungo ng tao at jaw ng isang baboy damo. O kaya, marami sila mga blunders na nagawa. Gaya ng kwento ni Ota Benga, yung isang African, na dahil sa effort nila na magsaliksik o kaya maghanap ng patunay na ang tao ay galing sa unggoy, pati yung isang African human na si Ota Benga ay kanilang ikinulong. Inilagay nila sa zoo at pinatignan sa mga tao dahil yun daw ay nagpapatunay na ang mga tao ay galing sa unggoy. Anong nangyari kay Ota Benga? Dahil doon ay nag-suicide siya sa loob ng kanyang kulungan.
Ito ang mga blunders ng evolutionist scientists sa kanilang pagsisikap na makahanap ng patunay sa kanilang kasinungalingan. Kung gusto nilang maging unggoy, walang problema. Pero kami ay naniniwala na ang tao ay nilikha ni Allah na tao. At ang unggoy, simula pa noon ay nilikha bilang mga unggoy. Yung fossil records, kung titingnan natin ang paleontology, wala pang nakita na transition between a reptile at naging ibon. Sana, kung ang ibon ay yung lahi ng mga ibon ay nanggaling pa sa reptile, yung ancestor nito, edi sana nakakita na tayo na merong fossil remains or fossil records na nagpapatunay na ang merong reptile at kalahating ibon. Ito yung tinatawag natin na missing link. Pero bakit hanggang ngayon ay walang fossil nagpapakita? For example, ang dragonfly, ang tutubi, millions of years ago, ay nanatiling tutubi hanggang ngayon. At ang ant, yung langgam, sa kanilang fossil records ay langgam pa rin simula noon hanggang ngayon. Bakit walang missing link na nakita ang mga evolutionist na ito? Napakadelikado ng theory na ito. Maliban na nire-reject nila na merong tagapaglikha, sila pa ay nagsasabi na mismo ang nature ay lumikha sa kanyang sarili. At sabi ni Darwin na merong natural selection. The strong eliminates the weak. Kanyang sinabi na with savages, the weak in body and mind are soon eliminated. Sa kanyang aklat na The Theory of the Evolution of Species by Means of Natural Selection, na ang mga mahina ay talagang soon will be eliminated. For example, sa pagitan ng predation ng daga at ng pusa, darating ang panahon dahil ang daga ay palaging natatalo ng pusa, ang daga ay weak, kaya darating ang panahon na mauubos ang mga daga at maghahari ang mga pusa. At dahil ang pusa ay weak, at pinapatay lang sila ng mga leon, kaya dahil mas matapang ang leon, darating ang panahon, mauubos ang pusa at mananatili ang mas malakas ang leon. So, itong paniniwala na ito, itong prinsipyo na ito, na sinasabi nila na the strong eliminates the weak, natural selection daw, ito ay inapply ng mga tao na naniniwala sa teorya na ito. For example, si Francis Galton, cousin ni Charles Darwin, ay in-apply niya ang prinsipyo na ito na tinawag niya na theory of or concept of eugenics. Ano yung eugenics? Mga giliw namin mga tagapanood ngayon. Ang eugenics, ito ay isang social philosophy to improve human genetic traits. Yung eugenics dati, sa panahon ni Hitler, ay ginamit itong prinsipyo na ito. Kasi naniniwala si Hitler na ang mga Aryan races, sila yung mga superior race sa lahat ng mga race. Naniniwala siya na ang mga Germans, sila ang superior. Kaya anong nangyari? Yung mga Germans na merong kapansanan, for example, yung mga Germans na bulag o kaya pipi o kaya may kulang sa katawan, ay pinatay nila. Pinagpapatay nila. Bakit? Kasi wala ng karapatan ang mga tao na ito na sumanay o kaya dumami o kaya mga asawa. Bakit? Kung ang isang perfect human ay nakapag-asawa ng isang may diferensya, mas malaki ang percentage na ang kanilang mga anak ay magkakaroon din ng kapansanan. Magiging bulag din yung kanilang mga anak o kaya magiging pandak. Kaya yung mga may kapansanan noon ay nangyayari, pinapatay nila sa panahon noon. Ganito ka delikado pag ang isang tao ay hindi naniniwala na merong Diyos na magpaparusa. At merong Diyos na sisingil sa atin sa lahat ng ating mga nagawa sa mundo na ito. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating tema pagkatapos ng ilang paalaala. Mensahe.
Mga kapatid, muli naman tayo nagbabalik sa ating talakayan patungkol sa pagkakaroon ng Panginoon na tagapaglikha. At nabanggit natin na marami mga filosofiya na ginagamit nila upang i-reject ang paniniwala na ito, na ang Diyos ay meron nga at meron tagapaglikha. Nakakalungkot isipin dahil ang mata na siyang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan ay ginamit pa nila bilang panukat o kaya bilang criterion ng kanyang existence. Ginagamit nila ito na i-reject si Allah. Samantalang dapat itong gamitin at ito ay patunay na siya nga ang tagapaglikha. Meron nagsasabi na to see is to believe, ito ay isang kayabangan. Bakit? Dahil kung ikaw ay pupunta sa tanghaling tapat sa disyerto, kung saan ay napakainit ng araw, hindi mo kayang titigan ang araw ng direkta sa loob ng 10 minuto. Hindi mo rin kayang titigan ang araw sa loob ng 5 minuto. O kaya kahit 1 minuto, napakasikit ng iyong mata. Kung hindi mo kayang titigan ng direkta yung araw, at ang araw ay nilikha lamang ni Allah, gaano pa kaya ang tagapaglikha? Na kanyang sinabi sa banal na Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Si Allah ang liwanag ng langit at lupa. Kung hindi mo kayang titigan ang napakaliit na liwanag sa mundo na ito, ang araw na nilikha ni Allah, gaano pa kaya ang tagapaglikha ng araw? Kaya mga kapatid, ang mata ng tao ay limitado lamang. Walang tao na kaya niyang tingnan o kaya makikilala pa niya yung kanyang sariling ina kung ito ay naglalakad sa distansya na 200 kilometro. Hindi niya na makilala yung kanyang nanay. Kung ikukumpara mo ang mata ng tao sa mata ng ibang mga nilikha ni Allah SWT, gaya ng agila, ay mahuhulog na ang mata ng tao ay obsolete. At mas advanced pa ang mata ng agila. Bakit? Dahil napatunayan sa siyensya na ang mata ng agila, ang agila ay kaya niyang i-identify yung kanyang prey kahit pa ito ay nakacamouflage. Pag siya ay lumilipad sa itaas ng kalangitan na napakataas ng kanyang altitude, ay kaya niyang tignan kung saan nagtatago ang sisiw o kaya saan nagtatago ang daga. Bakit? Napatunayan na ang mata ng agila ay merong zoom in. Nag-zoom in ito parang mga latest camera na meron siyang kakayahan na mag-zoom in at i-focus yung kanyang subject. Kaya, kung ikukumpara sa mata ng agila, ang mata ng tao ay napaka-advance ng kanilang mga mata. At ang mata ng tao ay limitado. Kaya, paano natin masasabi na ang limitadong mata ay siyang gagamitin nating panukat para sa tagapaglikha? Kaya mga kapatid, tandaan natin na si Allah, siya ang tunay na tagapaglikha at walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya dapat nating kilalanin siya at inshallah ay makikilala natin si Allah SWT, patutunayan natin sa pamamagitan ng mga ebidensya ng siyensya. Dahil ang siyensya ay ginamit nila upang i-reject si Allah, gagamitin din natin ito para patunayan na si Allah ay nag-exist. Si Allah ay tunay na nandyan at siya ang tagapaglikha. Gagamitin natin ang siyensya na ito. Kukuha tayo ng mga pruweba at mga patunay sa kanyang kadakilaan. Mga kapatid, patungkol sa tanong kung sino ang lumikha sa atin, walang iba kundi si Allah, at ang mga hindi naniniwala ay hindi magtatagumpay. Sila ay darating ang panahon, sila ay tatawag sa tagapaglikha. Sa oras ng kanilang pangangailangan, lalabas ang katotohanan. Kahit yung mga taong sumasamba, naniniwala sila sa Allah, kay Allah, pero sila ay nag-shirk, sumasamba ng mga ribulto, sa oras ng pangangailangan, ang mga taong na ito pag nahulog sa hagdanan ay sisigaw at hihingi ng tulong sa iisang Diyos na tagapaglikha. Kahit pa sila ay mga pagano, nakakita ka na ba ng isang pagano na nung siya ay nahulog sa hagdanan, sinabi niya, "Oh my gods." Siya ay tumawag ng maraming Diyos. Ang kanyang tinawag ay iisa lamang. Kahit pagano siya ay bumabalik ang kanyang natural na paniniwala. At dahil dito, sa ating mga next episodes ay patutunayan natin ang
existence ni Allah gamit ang kanilang mga paniniwala. Nakakalungkot dahil yung senses na sana ay patunay sa kapangyarihan, kadakilaan ni Allah SWT ay siya pang ginagamit upang i-reject siya. Ang mga limitadong bagay ay hindi pwedeng gawing panukat sa mga bagay na unlimited. Okay? Hindi siya pwedeng gawing standard yung mata natin o kaya yung senses natin para patunayan ang unlimited reality. Kaya, iniimbitan ko kayo, kilala natin si Allah SWT dahil ito ang susi para masagot natin ang tema natin kung ano nga ba ang layunin kung bakit niya tayo nilikha. Kung ano nga ba ang layunin kung bakit tayo ay nilagay niya sa mundo na ito. Kung ano nga ba ang layunin kung bakit tayo ay binigyan ng buhay. Actually, itong katanungan na ito ay sinagot ni Allah SWT ng direkta sa banal na Quran. Direkta niyang sinagot na sinabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao illa liya'budun, maliban na lamang upang ako ay kanilang sambahin. Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un? Iniisip ba ninyo na nilikha namin kayo ng laro-laro lamang, ng walang layunin? At kayo ay hindi ibabalik sa amin sa araw ng paghuhukom? Kaya't mga kapatid, tayo ay babalik sa ating tagapaglikha. Tayo ay mananagot sa lahat ng ating mga ginawa dito sa mundo na ito. Ano mang kabutihan na ginawa natin sa mundo na ito, ano mang kasamaan na ginawa natin sa mundo na ito, tayo ay haharap kay Allah, haharap sa ating tagapaglikha. At tayo ay mananagot sa ating mga pagkukulang. Kung tayo ay gumawa ng kabutihan, tayo ay gagantimpalaan. Kaya, dapat nating masagot ng tama kung ano nga ba ang layunin para magampanan natin ang kanyang pagkakalikha. At para magampanan natin kung ano nga ba ang tungkulin natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Sinabi ni Allah na nilikha niya tayo upang sumamba sa Kanya. Kaya't tayo ay sumamba kay Allah SWT dahil walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Tayo ay sumamba sa Kanya dahil Siya ang tunay na karapat-dapat sambahin. Hindi ang mga ribulto, hindi ang mga bagay na nilikha ng tao at anumang mga sinasamba ng mga tao maliban pa kay Allah SWT. Ang lahat ng ito ay mga gawa-gawa lamang at katang-isip ng tao maliban kay Allah na Siya mismo ay nagpatotoo na Siya lamang ang karapat-dapat nating sambahin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, si Allah ay hindi magpapatawad sa sino mang sumamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ngunit Kanyang patatawarin ang ibang mga kasalanan. Maliban sa shirk. Kanyang patatawarin ang ibang mga kasalanan, yung mga maliliit na kasalanan maliban pa sa pagtatambal o kaya pagsamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya't maniwala tayo, kilala natin si Allah SWT dahil Siya ay tunay na nandyan. Tunay na Siya ay nandyan at tunay na Siya ay lumikha sa atin at tunay na tayo ay ibabalik sa Kanya. Mga kapatid, sana ay meron tayong natutunan sa talakayan na ito at subaybayan natin ang mga susunod pa na talakayan at mga topic na ating pag-uusapan. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.